Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga sabi-sabing karanasan at kwentong bayan na nagpapalaganap ng kababalaghan at kultura ng mga alamat sa Pilipinas. Bagamat ipinapahayag ito bilang isang true story, ang ilan sa mga bahagi nito ay maaaring naidagdag o nabago upang mas lalong maging kapanapanabik at makatawag pansin. Ang layunin ng kwento ay maghatid ng aliw, takot, at aral sa mga tagapakinig at mambabasa. Hindi ito nilalayong manira ng anumang institusyon, individual, relihiyon, o paniniwala. Walang tunay na bata o matanda ang sinaktan sa paggawa ng kwentong ito. Si Lyra ay isang dalagang kusinera mula sa lalawigan ng Quezon. Sa murang edad, namulat na siya sa hirap ng buhay, at maaga rin siyang natutong magluto para sa kanyang mga nakababatang kapatid. Nang tuluyan siyang mawalay sa pamilya dahil sa isang trahedya sa kanilang barangay, napilitang maghanap si Lyra ng trabaho sa Maynila. Subalit sa dami ng aplikante at sa dami ng nangangailangan, tila palaging nauurong ang kanyang pangalan sa pila. Hanggang isang araw, may isang matandang babae na lumapit sa kanya habang siya ay naghihintay sa labas ng isang agency. "Iha, may alam akong lugar na nangangailangan ng kusinera. Matahimik at may libreng tirahan. Hindi ka pagagastos." Tila isang himala ang alok ng matanda. Napangiti si Lyra at agad na sinundan ang matanda papunta sa isang sasakyan. Pagkaraan ng ilang oras na biyahe sa zigzag na kalsada, sa gitna ng kabundukan, narating nila ang isang lumang bahay na gawa sa bato at kahoy, may malalaking bintana at makapal na pader. May nakasulat sa harapan, "Bahay Ampunan ng San Lorenzo," ngunit walang krus. Wala ring mga madre. Tahimik ang paligid, at sa kabila ng pagiging ampunan, ay parang wala siyang naririnig na mga batang naglalaro o tumatawa. Pagpasok ni Lyra, sinalubong siya ng isang babaeng halos kulay abo na ang buhok, matikas pa rin ang tindig, may hawak na baston, at nakasuot ng lumang saya. "Maligayang pagdating, Lyra. Ako si Nanang Doray. Ako ang tagapamahala rito. Sundin mo lamang ang aking mga alituntunin at magiging maayos ang lahat." Tumango lamang si Lyra. Napansin niyang malamig ang palad ni Nanang Doray. At nang hawakan siya nito sa balikat, tila may malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok. Dinala siya sa kusina, maluwag, may lumang lutuan, at maraming palayok na gawa pa sa luma. May isa pang babaeng nasa 50 taong gulang na siyang naging katuwang niya sa pagluluto. Manang Celia ang pangalan. Bawal tumikim ng pagkain. Bawal mag-imbak. At higit sa lahat bawal magtanong. Tumango si Lyra. Naisip niyang baka simpleng patakaran lang ito dahil ampunan niya ang pinagtatrabahuhan niya. Kinabukasan, nagsimula na siya sa trabaho. Maaga siyang gumigising, naghihiwa ng gulay, nagluluto ng lugaw, tinola, at minsan ay hindi pamilyar ang mga karne. Sa unang linggo, tahimik ang lahat. Ngunit napansin niyang ang mga batang kumakain ay hindi nag-ingay. Hindi sila makulit, hindi sila naglalaro. Nakaupo lang sila, nakatingin sa kanya habang naghahain. Hindi siya tinatabihan, hindi siya kinakausap. Parang may patakaran silang hindi siya pwedeng lapitan. Isang gabi, habang siya ay naghuhugas ng mga kasangkapan, nakarinig siya ng tila kaluskos mula sa itaas. Akala niya'y daga, ngunit nang silipin niya, may aninong puti na dumaan sa pinakaitaas ng hagdan. Agad siyang lumapit kay Manang Celia, ngunit tahimik lamang ito at patuloy sa paglalaba. "Nasanay ka na lang, Lyra. Hindi ka naman nila gagalawin basta't hindi mo sila gagalitin." Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Sa kanyang pagtulog sa maliit na kwartong pinagamit sa kanya, naramdaman niyang may malamig na hangin sa ilalim ng kanyang kutson. Nang tumingin siya sa kisame, may bakas ng kamay, madugo, at parang bagong lagay lang. Kinabukasan, tinanong niya si Nanang Doray tungkol sa mga bata. Hindi po ba sila lumalabas? O naglalaro man lang? Ngunit mumiti lamang ang matanda at sinabing, hindi nila kailangan yan. Ligtas sila rito habang sila'y naririto. Habang tumatagal si Lyra sa bahay ampunan, lalo siyang kinikilabutan. Ngunit kailangan niya ang trabaho. Kailangan niya ang makakain. Hanggang isang araw, may isang batang lalaki na lumapit sa kanya habang siya'y mag-isa sa likod bahay. "Ate, gusto mo bang malaman kung anong niluluto mo?" Napalingon siya. Si Kaloy. Isa sa mga pinakamatagal ng ampon sa bahay. Tahimik ito, laging tulala. Ngunit ngayon, tila may nais itong iparating. "Huwag kang maniwala sa kanila. Hindi kami mga normal na bata." Nagbago ang takbo ng kanyang mundo mula noon.
Ang simpleng trabaho bilang kusinera ay tila naging daan para siya ay maging saksi sa isang kalunos-lunos na sikreto. At dito pa lamang nagsisimula ang kanyang bangungot. Lumipas ang mga araw at naging regular na ang gawain ni Lyra sa bahay ampunan. Sa umaga, maaga siyang nagigising upang maghanda ng almusal, tanghalian, at hapunan para sa mga bata. Sa hapon, inaasikaso niya ang mga gamit sa kusina at sinisiguradong malinis ang lugar. Ngunit sa kabila ng pagiging abala, unti-unti niyang napapansin ang hindi normal sa mga batang naroroon. Unang napansin ni Lyra na kahit kailan, walang bata ang nagkakasakit. Kahit anong panahon, ulan, init, o malamig na gabi, ni isa sa kanila ay walang inuubo, nilalagnat, o nagkakaroon ng kahit simpleng sipon. Minsan pa nga, may batang nahulog mula sa hagdan ngunit pagkalipas lang ng ilang minuto, naglakad ito na parang walang nangyari. Mukhang malulusob talaga ang mga bata rito, sambit niya kay Manang Celia isang umaga. Ngunit sumagot lamang ang matanda ng isang malalim na buntong hininga. Lyra. Malulusob sila dahil kailangang ganon. Hindi na niya tinanong pa. Pero isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang silid, narinig ni Lyra ang impit na iyak ng isang bata. Mula sa labas ng kanyang bintana, nakita niya si Kaloy na nakaupo sa gilid ng hardin, yakap-yakap ang kanyang tuhod. Agad siyang lumabas. Kaloy? Anong ginagawa mo rito? Giniginaw ka ba? Tanong niya habang nilalapag ang kumot sa likuran ng bata. Hindi ako giniginaw, ate, sagot ni Kaloy. Hindi na rin ako umiiyak dapat kasi hindi na kami marunong umiyak. Nagulat si Lyra sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Kaloy. Tumayo na lang ito at naglakad palayo, papasok sa loob ng bahay. Naiwan si Lyra na nakatunganga, hawak ang kumot, habang pilit iniintindi ang kakaibang asal ng bata. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng tanghalian, napansin niya ang isang sangkap na inilagay ni Manang Celia sa malaking kaldero ng sabaw. Malakit ito, kulay abo, at may amoy na parang bulok na ugat. Ano po yan, Manang? Tanong niya. Pampalasa. Hindi mo ito makikita sa palengke. Dito lang to galing, sagot ni Celia habang tumuturo sa isang paso ng halamang may kakaibang itsura, madilim ang dahon at tila gumagalaw kahit walang hangin. Hindi na muling nagtanong si Lyra, ngunit sa kanyang isipan, unti-unti nang lumalalim ang kanyang hinala, may ginagawa silang kakaiba sa pagkain. Sa kalagitnaan ng linggo, dumating ang isang social worker na tila nag-inspeksyon sa kalagayan ng mga bata. Si Inma Rowena. Magiliw, madaldal at may dalang mga laruan. Ngunit laking gulat ni Lyra na halos lahat ng bata ay umiwas sa kanya. Walang lumapit. Wala ni isang ngumiti. Parang may tinatagong takot. Pagkaalis ni Inma Rowena, tinanong ni Lyra si Kaloy kung bakit hindi sila lumalapit sa mga bisita. Hindi kami pwedeng lumapit sa kanila, ate. Baka makuha nila yung amoy namin malalaman nilang hindi kami normal. Anong amoy? Tanong ni Lyra, nanginginig na ang tinig. Yung amoy ng buhay. Amoy ng tao. Biglang tumindig ang balahibo ni Lyra. Mula noon, nagsimula siyang bantayan ang mga bata. Napansin niyang sa tuwing mag-aalas 12 ng gabi, isa-isa silang lumalabas mula sa kanilang mga kwarto. Hindi sila nagsasalita. Hindi sila naglalakad ng normal. Tila mga manika na may sinisingil na utos. Lahat sila ay bumababa patungong silong ng bahay, isang bahagi ng ampunan na hindi pa niya nararating. Nang minsang sinundan niya sila, dahan-dahan siyang bumaba sa madilim na hagdanan patungong basement. Ngunit pag dumaw niya, isang matandang boses ang umalingaw-ngaw, Lyra, mabilis siyang umatras. Sa kanyang gulat, nandoon si Nanang Doray sa likod niya, nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi mo na kailangang malaman ang lahat, iha. Maging tapat ka lang sa trabaho mo. At ligtas ka rito. Parang may humigop ng hangin sa kanyang baga. Hindi siya makasigaw, hindi rin siya makagalaw. Nang binitiwan siya ni Nanang Doray, tinawanan lamang siya nito at dahan-dahang umalis. Muling bumalik sa kanyang silid si Lyra. Nanginginig, umiyak siya ng tahimik. Wala siyang pamilya. Wala siyang matatakbuhan. Ngunit alam niyang hindi ito basta-basta bahay ampunan. Ang mga batang ito hindi sila normal. Nang sumunod na araw, habang naghahanda siya ng pananghalian, nilapitan siya ni Kaloy. May hawak itong papel na may sulat, kung gusto mong tumakas, maghanda ka sa gabi ng kabilugan ng buwan. Hindi siya makapaniwala. May plano si Kaloy. May pag-asa siyang makalabas. Ngunit sa loob-loob niya,
Isang tanong ang hindi mawala, bakit hindi sila nagkakasakit? O baka hindi na sila kailanman nagkasakit dahil matagal na silang patay. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmasid si Lyra sa bawat galaw sa kusina. Habang patuloy siyang naghahanda ng pagkain, unti-unti niyang napapansin ang mga detalye na noon ay binaliwala niya lamang. Isang madaling araw, habang naglalagay siya ng sangkap sa tinola, napansin niyang ang karne na ginagamit nila ay may ibang kulay. Hindi ito kulay pink tulad ng karaniwang manok o baboy. Mas maitim ito, halos kulay uling, at may amoy na matamis na parang nabubulok. Itinuro ito ni Manang Celia, at sinabing, yan ang pinakahuli nating nakuha kagabi sa riwa pa. Napalunok si Lyra. Manok po ba ito, Manang? Tanong niya. Ngunit mumiti lamang si Celia ng hilaw at walang isinagot. Mula noon, pinilit ni Lyra na alamin kung saan galing ang mga karne. Ngunit mahigpit ang patakaran, walang pwedeng lumapit sa bodega ng ampunan maliban kay Nanang Doray. Araw-araw, may dinadalang misteryosong kahon si Nanang Doray, at mula roon kinukuha ni Celia ang mga karne at gulay. Laging nakabalot sa telang itim, parang ayaw ipakita kung ano ang nasa loob. Isang gabi, habang mag-isa sa kusina, hindi niya napigilang tikman ang sabaw ng tinola na niluto niya. Isang kutsarita lamang ang inilagay niya sa kanyang labi, at sa mismong saglit na yon, bigla siyang nakakita ng malabong imahe sa salamin ng kalan. Isang bata duguan walang mata nakangiti. Napasigaw siya. Nabitawan niya ang kutsara at napatakbo palabas ng kusina. Ngunit nang balikan niya ito, wala na ang imahe. Wala na rin ang sabaw na kanyang tinikman, tila may kumuha. Kinabukasan, masama ang pakiramdam niya. Hindi siya nilalagnat pero nanlalamig siya kahit tanghaling tapat. Nakakaramdam siya ng matinding hilo sa tuwing maririnig ang tinig ni Nanang Doray. Para bang may koneksyon ang katawan niya sa tinikman niyang sabaw. Dahil dito, nagdesisyon siyang imbestigahan ang bodega. Isang gabi, habang abala si Manang Celia sa paghuhugas, palihim siyang bumaba sa likod ng kusina kung saan naroon ang bodega. Dahan-dahan niyang pinihit ang lumang seradura, sadyang kinakalawang at tila hindi madalas binubuksan. Pagkabukas, bumungad sa kanya ang isang masangsang na amoy ng nabubulok na laman at dugo. Sa loob ng madilim na silid may mga sako. Isa-isa niya itong sinipat. Sa una, puro gulay. Sa ikalawa, laman ng hayop. Sa ikatlo, napatras siya sa gulat. Braso ng tao. Maliit. Parang braso ng bata. Napasigaw siya ngunit agad niyang tinakpan ang sariling bibig. Nanginginig ang katawan niya habang pinilit isara muli ang bodega. Tumakbo siya pabalik sa silid. Umiiyak. Walang makakapagpaliwanag sa kanyang nakita. Hindi siya nakatulog. Kinabukasan, tinanong siya ni Kaloy, ate tumingin ka sa bodega kagabi, di ba? Napatingin siya sa bata. Paano mo nalaman? Narinig ka nila. Galit sila. Sino? Yung mga nilalang sa ilalim ng lupa. Kaibigan ni Nanang Doray. Hindi makasagot si Lyra. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na siya ligtas. Noong sumunod na gabi, habang muling naghahain ng pagkain, napansin niyang mas marami ang niluto kaysa sa dati. Sa tansya niya, pang negatibo 30 katao ang pagkain gayong 12 lang ang bata sa ampunan. Nang tanungin niya si Manang Celia, sumagot ito ng may ngiti, may mga bisita tayong darating. Mga dating bata. Babalik sila tuwing kabilugan ng buwan. Hindi na siya kumibo. Ngunit bago matapos ang gabi, sinamahan siya ni Kaloy sa isang bahagi ng likod bahay kung saan may lumang balon. Ate, sabi ng bata, dito nila tinatapon ang mga buto. Nang silipin niya ang balon, may mga puting aninag sa ilalim, mga bungo. Mga bungo ng bata. Hindi na nagdalawang isip si Lyra. Gusto na niyang tumakas. Ngunit sa tuwing magbabalot siya ng gamit o maglalakad palabas ng gate, laging may aninong sumusunod. Parang pinaglalaruan siya ng mga nilalang sa paligid. Nagdesisyon siya, hindi na siya kakain mula sa ampunan. Magtitiis siya ng gutom kaysa maging bahagi ng kasamaan. Ngunit hindi madali. Isang gabi, habang nagpapakulo siya ng tubig, nahulog ang kanyang hikaw sa loob ng kaldero. Sinubukan niyang kunin gamit ang kutsara, ngunit may humawak sa kanyang kamay mula sa loob. Isang maitim na kamay na puno ng sugat at may mahabang kuko. Napaatras siya. Pagsilip niya sa kumukulong tubig, isang mukhang sunog ang lumitaw, at pabulong na sinabi, tikman mo muli bahagi ka na ng amin.
Mula noon, hindi na siya nagluluto ng hindi umiiyak. Hindi niya alam kung pagkain ba talaga ang niluluto niya, o kung isang ritual para patuloy na mabuhay ang matandang aswang. Sa mga huling araw ng buwan, mas dumami ang pagkain. Mas lumakas ang usok sa kusina. At mas madalas siyang makakita ng mga multo sa paligid, mga bata na umiiyak, humihingi ng tulong, o nagsusumamo ng kaligtasan. At sa kanyang isipan, umuukit ang isang tanong na hindi niya kayang sagutin, ilang bata na kaya ang nailuto at naihain at ilan pa ang isusunod. Ilang araw na ang lumipas mula nang matuklasan ni Lyra ang madilim na katotohanan sa loob ng bodega at kusina. Bagamat patuloy siyang gumaganap ng kanyang tungkulin bilang kusinera, mas naging mapanuri at palihim ang bawat kilos niya. Hindi na siya katulad ng dati, sa bawat paggalaw, daladala niya ang matinding takot, galit, at pagkadismaya. Isang hapon, habang naglilinis siya ng mga kagamitan sa loob ng bodega, napansin niya ang isang bahagi ng dingding na may kakaibang luma at kupas na pintura. Gamit ang basang-basahan, pinunasan niya ito ng marahan. Sa bawat punas, unti-unting lumilitaw ang mga lumang ukit sa kahoy, mga simbolo na hindi niya maunawaan. May hugis bituin, may bilog na may mata sa gitna, at may hugis ng mga bata na tila inaalay sa isang nilalang. Kinabahan siya. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam nang makakita siya ng isang maliit na buton sa gilid ng simbolo. Nang pindutin niya ito, bigla niyang narinig ang paggalaw ng pader, at bumukas ang isang lihim na lagusan. Walang sinuman ang kasama niya ng mga sandaling iyon. Dala ng matinding kuryosidad at kaba, pumasok siya sa madilim na lagusan. Madiin ang kanyang bawat hakbang. Mabigat ang hangin. Amoy amag at dugo ang paligid. Sa bawat sulok ng makipot na daan ay may lumang bumbilyang nangingilaw, at sa dulo nito, may isang lumang silid na tila ginawang simbahan ng kadiliman. Sa loob may altar. Ngunit hindi ito altar para sa Diyos. Sa halip, naroon ang isang larawan ng isang babaeng matanda na may pulang mata at ngipin na tila matatalas na parang sa hayop. Sa ilalim ng larawan, may mga lumang litrato, mga retrato ng mga batang tila hinango pa sa panahong 1,950. May mga pangalan sa bawat larawan, at ang higit na nagpayanig kay Lyra ay nang makita niya ang ilan sa mga litratong ito ay kamukhang-kamukha ng mga batang nasa ampunan ngayon. Hindi ito maaaring totoo, bulong niya sa sarili. Inisa-isa niya ang mga litrato. Ang ilan ay may marka sa likod, nawawala mula 1,961, namatay sa sunog 1,973, nawalang bata sa palengke 1,982. Ngunit ang mga mukhang ito, sigurado siya, ay siya ring mga batang ipinaghahanda niya ng pagkain araw-araw. Imposibleng buhay pa sila kung noon pa sila nawala. Ibig sabihin nanikip ang kanyang dibdib. Tiningnan niya ang paligid. Sa tabi ng altar, may lumang kahon na may kandado. Nang pilitin niyang buksan ito gamit ang matulis na kutsilyo, nabuksan ito, at sa loob, may mga bagay na lalong nagpapatunay ng kanyang hinala, mga kuko ng bata, mga hibla ng buhok, at mga kuko ng sanggol, nakabalot sa pulang tela na may mga sulat sa sinaunang baybayin. May aklat din doon, isang libro ng itim na mahika, nakasulat sa lumang Tagalog, na nagtuturo kung paanong ang isang nilalang ay mananatiling buhay sa pamamagitan ng mga kaluluwa ng inosente. At sa huling pahina, isang larawan ni Nanang Doray, noong siya ay bata pa, at isang linya na nagsasabing, "Ako ang tagapag-ingat ng mga kaluluwang hindi tatanda at hindi mamatay hanggat may bagong iniaalay, ako'y mananatiling bata sa dilim." Tumulo ang luha ni Lyra. Nais niyang sumigaw, ngunit takot ang nangingibabaw. Nagmamadali siyang lumabas mula sa silid, isinara ang lagusan, at pilit kinalimutan ang nakita. Ngunit alam niyang hindi na siya maaaring tumahimik. Kinagabihan, muling nilapitan siya ni Kaloy. "Ate, nakita mo na, di ba?" Ang silid ni Nanang sa ilalim. Napatingin siya sa bata, hindi makapagsalita. "Ilang beses na akong namamatay, ate. Tuwing susubukan kong tumakas, binabalik nila ako. Gising ako sa tuwing kinukuha nila ang katawan ko at binabalik nila ako sa hitsura ng isang bata." Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Ang batang ito, at ang iba pa, ay hindi na mga tao, kundi mga kaluluwang pinipiit ng mahika ni Nanang Doray. Kinabukasan, habang naglilinis siya sa silid-aklatan ng ampunan, nakakita siya ng isang lumang painting na nakasabit sa dingding. Ibinaba niya ito dahil may alikabok, at sa likod ng painting, may isa pang larawan, isang itim at puting retrato ng buong ampunan.
Doon niya nakita si Nanang Doray, nakaupo sa harap, ngunit ang nakakagulat, iyon ding mukha, iyon ding edad. Hindi siya tumanda kahit isang araw mula 1,954. Tuloy-tuloy ang pagkabigla ni Lyra. Sa isang lumang drawer sa silid-aklatan, may nakatagong mga lumang record ng mga ulat sa pulis, kaso ng nawawalang bata kada taon, at laging naugnay sa parehong lugar na kinaroroonan ng ampunan. Bigla siyang nakaramdam ng presensya sa likod niya. Paglingon niya, naroon si Nanang Doray, nakatingin sa kanya. Masyado ka nang mausisa, Lyra, napaatras siya. Anong klaseng lugar to? Hindi kayo tao. Ginagamit niyo ang mga bata, ginagawa niyong pagkain, alay, mga multo silang lahat. Ngumiti si Nanang Doray, at sa unang pagkakataon, bumuka ang kanyang bibig ng malapad, halos umabot sa kanyang tainga, at unti-unting lumabas ang kanyang mahahabang ngipin. Sila'y masaya rito. Walang gutom. Walang sakit. Walang pagtanda. At ngayon, bahagi ka na ng ating pamilya. Tumakbo si Lyra. Muntik na siyang madapa sa hagdanan, pero nakalabas siya ng silid-aklatan. Nang makarating siya sa kanyang silid, isinara niya ang pinto, pinatong ang mesa sa likod, at doon niya naramdaman ang matinding lamig na tila bumabalot sa buong katawan niya. Nagsimula nang lumabo ang kanyang paningin. Sa salamin, nakita niya ang sarili, ngunit hindi na siya ang dati. Ang mga mata niya ay unti-unti nang nagiging pula. At noon niya naisip, isusunod na rin nila ako. Hindi na mapakali si Lyra matapos ang gabi ng pagkakatuklas niya ng lihim ni Nanang Doray. Ang mga pader ng ampunan na dati tila simpleng mga kahoy at bato, ngayoy parang may mata, nagmamasid, nagbabantay, at tila handang kumilos sa oras na siya ay magkamali. Sa mga araw na sumunod, halos hindi na siya makakain. Kahit ang amoy ng pagkain na dati nagpapalakas sa kanyang katawan, ngayoy nagdudulot na ng pagkahilo. Bawat tunog sa paligid, bawat kaluskos ng bata, bawat kalabog ng kaldero, lahat ng iyon ay may hatid na takot. Alam niyang hindi na siya ligtas, ngunit hindi pa siya handang sumuko. Isang gabi, matapos niyang tapusin ang gawain sa kusina, lihim siyang bumalik sa silid-aklatan upang magsaliksik pa. Bitbit niya ang lumang aklat na nakuha mula sa lihim na altar, kasama ang ilang larawan ng mga batang iampon na nakita niya sa silid. Sa kanyang pagbubuklat, natagpuan niya ang isang pahina na may pamagat, ang itim na dugo ng pamilya Doray, angkan ng walang kamatayan, doon nakatala ang kasaysayan ng isang matandang lahi sa Visayas. Mga babae na may kakayahang kumuha ng lakas mula sa mga kaluluwa ng inosente. Ayon sa aklat, ang lahing ito ay hinuhubog sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga batang babae na ipinapamana ng kanilang ina ang itim na dugo sa hating gabi ng ika-13 nilang kaarawan. At sa pinakadulo ng pahina, may isang pangalan, Doradora Salazar, ang huling babaeng nagpasimuno ng ritual sa ampunan ng San Lorenzo. Tila tinamaan ng kidlat si Lyra sa kanyang natuklasan. Si Nanang Doray pala ay hindi simpleng tagapamahala lamang. Siya ang pinuno ng isang maitim na kulto ng kabataan at pagkamatay, at ginagamit ang ampunan bilang pabrika ng alay para sa kanyang walang hanggang buhay. Nakasulat pa sa aklat, kapag sapat na ang bilang ng kaluluwang naipon sa mga bata, maaari nang ilipat muli ang katawan sa isang mas bata, upang manatili ang kasariwaan ng espiritu ng Doray. Anong ibig sabihin nito, bulong ni Lyra? May plano siyang ilipat ang sarili niya sa akin. Kinabukasan, habang naglilinis ng silid ni Nanang Doray, napansin ni Lyra ang isang lumang kahon na may simbolo sa ibabaw, ang parehong simbolo na nakita niya sa altar. Inilapit niya ito sa ilaw at dahan-dahang binuksan. Sa loob, may lumang journal, isang diary ni Doradora Salazar, isinulat mula pa noong 1930. Isa-isa niyang binasa ang mga pahina, ang unang batang inalayan ko ay si Eloisa. Nagsimula siyang managinip ng apoy bago siya naglaho. Ang katawan ko ay tumatanda, ngunit ang espiritu ko ay sariwa. Kailangan ko ng bagong sisidlan. May dumating na dalagang kusinera. Bagong dating. Malinis. Mabango. Mainam. Bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Ang huling entry ay may petsang 2 linggo lamang ang nakalipas. Ako ang isusunod. Napapaatras siya sa pagkabasa ng journal. Ngunit biglang may lumang letrang nalaglag mula sa likod ng diary. Isa itong liham mula sa isang babaeng nagngangalang Luisa, ang dating kusinera ng ampunan. Ayon sa liham, kung sino ka man na makabasa nito, tumakas ka bago dumating ang kabilugan ng buwan.
Ako'y napagtagumpayan nilang gawing alay, ngunit bago pa man mawala ang huling lakas ko, isinulat ko ito. Hindi tayo makakalaban sa pamamagitan ng lakas, kailangan ng liwanag, orasyon, at asin. Hanapin mo ang mutya sa ilalim ng lumang balon. Doon nagtatago ang lakas ng tunay na doray. Sirain mo ito at matatapos ang lahat. Sa sandaling iyon, napatakbo si Lyra palabas ng silid ni Nanang Doray. Tila may nakasunod sa kanya. Sa bawat sulok ng pasilyo, naroon ang malamig na presensya. Ngunit determinasyon na ang nangingibabaw. Pagdating niya sa hardin, agad siyang nagtungo sa balon. Sa tulong ng isang lubid, dahan-dahan siyang bumaba sa loob. Mabaho. Mabigat ang hangin. Ngunit sa bandang ilalim, naramdaman niyang may matigas sa kanyang paanan, isang kahon na balot sa lumang tela. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang itim na mutya, may kumikislap na pulang liwanag sa gitna, at sa paligid nito, tila may umiikot na mga aninong mukha ng mga batang sumisigaw. Bigla niyang narinig ang tinig ni Nanang Doray mula sa ibabaw ng balon, "Iyan ang puso ko, Lyra. Ibaba mo na at magiging isa ka sa akin." Ngunit hindi siya natakot. Kinuha niya ang garapon ng asin na laging dala ni Manang Celia at ibinuhos niya sa mutya. Kasunod nito, tinaga niya ito gamit ang kutsilyong may ukit ng krus mula sa kusina. Pumutok ang mutya. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang iyak ng daan-daang bata sa buong paligid. Yumanig ang lupa. Nawala ang boses ni Nanang Doray. At nang makaakyat si Lyra sa itaas, wala nang ampunan. Nasusunog na ang buong gusali at sa gitna, nakatayo si Nanang Doray, umiiyak ng dugo habang unti-unting natutunaw. Hindi pa ito ang katapusan, Lyra. Darating akong muli. Sa ibang anyo at nawala siya sa usok. Naiwan si Lyra, sugatan, nanginginig, ngunit buhay. Matapos masira ni Lyra ang itim na mutya sa ilalim ng balon, biglang nag-iba ang anyo ng paligid. Ang mga pader ng ampunan na dati malinis at matibay, ngayoy tila unti-unting nagkakabiyak. Ang dating malamig ngunit katahimikang paligid ay napalitan ng malalalim na huni, halakhak ng mga multo, at iyak ng daan-daang bata. Kasabay ng pagkasira ng mutya, unti-unting bumalik sa normal na anyo ang paligid, hindi upang bumuti, kundi upang ipakita ang tunay na anyo ng ampunan. Ang mga batang mukhang buhay, ay ngayon lumilitaw na maputla, may mga sugat, at ang iba ay walang mata, o may mga hiwang hindi na nagsara. Ang mga dating kwarto ay puno pala ng mga lumang at tauling kahoy. Ang kusina, kung saan siya araw-araw naghahanda ng pagkain, ay puno ng mga butong hindi panghayop kundi pantao. Wala na siyang oras. Alam niyang hindi siya maaaring maghintay pa. Kailangan niyang tumakas. Yenis pagtakas agad niyang tinungo ang silid ni Kaloy. Tinapik niya ang batang mahimbing na natutulog sa kanyang lumang papag. "Kaloy, gumising ka. Kailangang makaalis tayo ngayon." Nagmulat ng mata ang bata. "Mapungay. Ate, natapos mo na ba ang mutya?" Tumango si Lyra. "Ngayon makakatakas na tayo." Ngunit sumagot si Kaloy ng halos pabulong, "Hindi pa tayo ligtas." Mula sa labas ng bintana, dumagundong ang hangin. Muling bumalik ang kakaibang presensya. Kahit pa nasira ang mutya, tila may natira pa ring lakas si Nanang Doray. Pagbaba nila ng hagdanan, napansin nilang ang mga pintuan ng bahay ay nagsasara ng kusa. Ang hallway ay mistulang humahaba. Habang tumatakbo sila, tila hindi sila umaabante, parang ginugulo ang realidad sa paligid nila. Sa sulok ng kisame, may nagsimulang gumapang, itim na usok na hugis kamay, pilit inaabot ang buhok ni Lyra. Sa kanyang isipan, naririnig niyang muli ang boses ni Doray, "Lyra, akala mo ba makakatakas ka? Akala mo ba matatapos ito sa pagsira ng mutya? Ako'y bahagi na ng ampunan, at ang ampunan ay nasa dugo mo na." Napasigaw si Lyra. Hinawakan niya si Kaloy at pilit na binalikan ang bintana sa likod bahay. Binato niya ng silya ang salamin. Sa wakas, nabasag ito. Sa gitna ng malamig at basang damo, tumakbo silang mag-ina, magulo ang buhok, sugatan, ngunit buo ang loob. Hindi pa man sila nakakalayo sa bakod, biglang may nilalang na lumitaw mula sa lilim ng mga puno, isang babae na nakalutang sa ere, duguan ang bibig, at may mahahabang kuko. Hindi ito si Doray, ngunit tila kabilang sa kanyang lahi. Hinabol sila ng nilalang, mabilis, parang hangin. Ngunit habang tumatakbo sila papunta sa kalsadang pilit na inalala ni Lyra, nakakita siya ng lumang kubo. Pinilit niyang buksan ang pinto at sa loob ay may altar. Altar ng isang albularyo. Nagdasal si Lyra.
Kinuha ang isang maliit na bote ng banal na langis, asin, at isang piraso ng krus na kahoy. Sa labas ng kubo, nandoon na ang nilalang, kumakalmot sa pinto, sumisigaw ng mga salitang hindi Tagalog. Para bang orasyon ng kadiliman. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lyra. Binuksan niya ang bote ng langis, binasa ang krus, at habang naglalakad palabas ng kubo, humarap siya sa nilalang at sumigaw, "Sang-alan ng liwanag, sang-alan ng dugo ng mga inosente, mawala ka." Sumigaw ang nilalang, at tila natupok ng apoy ang anyo nito, sumabog sa ere at nawala. Sa kuna ay si kalikasan, ngunit hindi pa roon natatapos ang pagsubok. Mula sa di kalayuan, dumilim ang langit. Isang malakas na lindol ang yumanig sa lupa. Ang buong kabundukan ay tila nagagalit. Mula sa ilalim ng lupa, lumabas ang mga ugat na parang buhay, sinusubukang hulihin si Lyra at Kaloy. Ang ampunan, na ngayoy nagliliyab, ay unti-unting lumulubog sa lupa. Isa-isang nahuhulog ang mga pader, at mula sa mismong gitna nito, isang itim na usok ang pumaitaas, hugis isang babae, may mahaba at kulot na buhok, at pulang-pula ang mga mata. Si Nanang Doray ngunit ngayon, hindi na sa anyo ng tao. Sa dulo ng burol, habang pinagmamasdan ni Lyra ang lahat ng ito, hinawakan siya ni Kaloy sa kamay. "Ate, salamat. Pero hindi mo na ako kailangang isama." Napalingon si Lyra. Si Kaloy ay unti-unti nang nawawala, parang alikabok na tinatangay ng hangin. "Hindi na ako bata. Isa na akong kaluluwa. Kaya lang ako nabubuhay dahil nakakabit ako sa mutya. Ngayon na wala na yon, kailangan ko nang umalis." Umiiyak si Lyra. Hindi kita iiwan," ngumiti si Kaloy. "Ikaw ang unang kusinera na nagtangkang iligtas kami. Ngayon, wala na kami sa ilalim ng dilim. Salamat." At tuluyan nang nawala si Kaloy, kasabay ng pagsara ng lupa sa dating kinatatayuan ng ampunan. Iyanhi pagbalik ay kabihasnan makalipas ang ilang oras, natagpuan ng mga tanod si Lyra sa gilid ng kalsada, basa, marumi, nanginginig pero buhay. Ipinagamot siya sa bayan, at makalipas ang 2 linggo, nagsampa siya ng ulat. Ngunit nang bumalik sila sa lugar ng ampunan, wala silang nakita. Walang bakas ng apoy. Walang nasunog na gusali. Wala ring daan papasok. Parang hindi ito kailanman umiral. Ngunit sa kanyang mga kamay, hawak pa rin niya ang lumang diary ni Doray at isang piraso ng larawan ng batang si Kaloy. Patunay na ang lahat ay totoo. Makalipas ang ilang buwan mula nang tuluyang mabuwag ang ampunang pinamunuan ni Nanang Doray, pilit pa ring binubuo ni Lyra ang kanyang sarili. Naninirahan na siya ngayon sa isang maliit na barong-barong malapit sa simbahan ng bayan, kung saan siya ay tinanggap bilang tagapagluto para sa mga pari. Ngunit sa kabila ng bagong buhay, hindi siya matahimik. Araw-araw, bumabalik sa kanyang alaala ang mga bata, lalo na si Kaloy, at ang mga sigaw ng mga kaluluwang dati ibihag ng kadiliman. Gabi-gabi siyang nananaginip. Sa kanyang panaginip, laging naroon ang ampunan, muling bumabalik sa dati nitong hitsura, ngunit puno ng apoy, usok, at mga kaluluwang naglalakad sa paligid. Isang batang babae na may punit-punit na bestida ang palaging lumalapit sa kanya, hawak ang isang itim na mutya, at sinasabing, hindi pa tapos ang lahat, may nanatiling nakatakas. Iyanhi pagbagsak ng Ayed sumapi ilang araw pagkatapos ng sunod-sunod niyang panaginip, isang hindi inaasahang balita ang umalingaw sa buong bayan, 3 bata sa isang kalapit na barangay ang bigla na lamang nawawala. Ayon sa ulat ng mga pulis, walang bakas ng sapilitang pagdukot, walang bakas ng pag-alis, parang kusa silang naglaho. Agad na kumabog ang dibdib ni Lyra. Hindi na dapat mangyari ito. Akala ko tapos na, dahil dito, bumisita siya sa simbahan upang humingi ng tulong sa matandang pari na si Father Emil. Isa itong dating albularyo bago pumasok sa seminaryo, kaya't bukas ito sa mga bagay na may kinalaman sa espiritual at sobrenatural. "Iha," wika ni Father Emil, "ang ganitong klaseng kasamaan bihira itong tuluyang mamatay. Ang mutya ay maaaring wasak, ngunit ang mga nilalang na minsan ay naging bahagi nito maaaring muling bumalik kung may natitirang pintuan." "Nangangahulugan po bang may aswang pa?" Tumango ang pari. "Hindi lang basta aswang kundi mga kaluluwang dating bihag na ngayon ay gumaganti. Sakit walang gamot mula sa araw na yon, mas marami pang mga misteryosong pangyayari ang nag-umpisa sa bayan. Ang isang guro sa elementarya ay nagsimulang magdugo ang mga mata tuwing magtuturo ng kwento tungkol sa kababalaghan. Isang buntis ang nagluwal ng sanggol na wala ng buhay, ngunit may marka sa dibdib, hugis bituin na katulad ng simbolo sa altar ni Nanang Doray.
Sa palengke, ilang manininda ang nagsabing nakakita sila ng bata na may pulang mata at nawawala kapag nilapitan. Nagsimulang maniwala ang mga tao na may bumabalik, hindi lang si Doray, kundi ang mga kaluluwang dating ginapos sa ampunan. Ngunit ang mga kaluluwang ito, bagamat minsang inosente, ay ngayoy naging galit, sugatan, at puno ng puot. Yanis pagbalik ng hinagpis isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Lyra mula simbahan, may batang biglang humawak sa kanyang palda. Nang tignan niya si Kaloy pero hindi na siya gaya ng dati. Maputla ang balat nito, may mga paso sa braso, at nangingitim ang paligid ng mga mata. Ate, wika nito, salamat pero hindi lahat sa amin ay lumaya. Anong ibig mong sabihin, Kaloy? May isang batang hindi pa natutubos at may isang matandang babae na bumalik. Hindi sa katawan kundi sa ibang anyo. Nagtaka si Lyra. Si Celia, muling pagharap alirima ng Celia kinabukasan, agad na tumungo si Lyra sa bahay ng dating kasamang si Manang Celia. Ayon sa mga kapitbahay, ito raw ay namatay, 2 buwan na ang nakalipas matapos masunog ang ampunan. Ngunit laking gulat niya nang marinig mula sa matandang tindera, si Celia. Nasa lumang bahay nila sa may tabing bukid. Hindi yan namatay. Nagtago lang. Nanginginig ang laman ni Lyra. Tila totoo nga ang sinabi ni Kaloy, may isang hindi pa tapos sa istorya. Habang papalapit sa bahay ni Celia, napansin niyang mas lumalakas ang huni ng mga ibon, at ang mga halaman sa paligid ng bahay ay parang tuyo at patay, walang nabubuhay sa paligid. Pagpasok niya sa bakuran, tumambad sa kanya ang isang babaeng nakaupo sa rocking chair, nakatalikod, mahaba ang buhok, at may hawak na mangkok ng sabaw. Lyra, sabi ng babae. Matagal kitang hinintay. Hindi na kailangan pang bumaling ito. Alam niyang si Celia ito o kung sino man ang sumapi sa kanya. Bakit hindi ka nalang nawala? Hindi ba't natapos na ang kadiliman sa ampunan? Tumawa si Celia, mahina ngunit puno ng puot. Hindi natatapos ang gutom. Ang mga kaluluwang iyon? Inalagaan ko sila. Pinakain ko sila. At ngayong wala na ang mutya, sila'y gutom at ikaw ang huling pagkain. Orasyon ng pagliligtas agad na bumunot ng maliit na krus si Lyra at ibinuga ang asin mula sa kanyang bulsa. Ito'y binasbasa ni Father Emil kaninang umaga bilang paghahanda. Sa ngalan ng liwanag, sa dugo ng kaligtasan, lumayas ka, anino ng kasamaan, sigaw niya habang ibinabato ang asin kay Celia. Sumigaw ang babae. Nagiba ang mukha nito, naging parang hayop, may mahahabang ngipin, pulang-pula ang mata, at dahan-dahang nasusunog habang umiiyak, hindi pa ito ang wakas, Lyra. Hindi pa. At sa isang iglap, naglaho si Celia, at sa paligid ng bahay, isa-isang sumigaw ang mga kaluluwang bata, ngunit hindi sa sakit kundi sa kalayaan. Pagpapatawad pagpapalaya sa huling sandali ng gabi, nakabalik si Lyra sa simbahan. Tahimik siyang lumuhod sa altar, hawak ang litrato ni Kaloy. Salamat, Kaloy. Salamat sa lahat ng sakripisyo. At sa hangin, tila may narinig siyang sagot, salamat din, ate sa paglaya. Makalipas ang mahigit 1 taon, tahimik na ang bayan. Wala nang ulat ng mga batang nawawala, wala nang usap-usapang multo, at tila nakalimutan na ng mga tao ang madilim na kabanata ng ampunan sa San Lorenzo. Ngunit kay Lyra, hindi ganoon kadali ang lahat. Araw-araw, dala-dala pa rin niya ang alaala ng mga sanggol na isinakripisyo, ang mga batang ginawang pagkain, ang mga kaluluwang sumigaw ng tulong, at higit sa lahat, ang kusinang minsang naging pugad ng kasamaan. Muling pagluluto bumalik si Lyra sa pagluluto. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ngayon, siya'y nagluluto para sa mga mahihirap, sa mga batang ulila na totoo, hindi pinaglalaruan ng mahika, hindi ginagawang alay. Sa gilid ng simbahan, nagtayo siya ng maliit na kitchen shelter. Doon siya araw-araw nagluluto ng lugaw, tinola, at mga pagkain simple ngunit puspos ng pagmamahal. Ang mga taong kumakain doon ay hindi lang basta gutom sa tiyan, kundi gutom sa kalinga, at iyon ang ibinibigay ni Lyra. Tuwing umaga, naririnig na ang pagkalansing ng kanyang kawali. Ngunit sa bawat huni ng kutsara, may mga tunog pa ring bumabalik, tunog ng lumangkalan, ng bulong ni Celia, ng ungol mula sa ilalim ng bodega. Minsan, hindi niya naiwasang mapatitig sa kumukulong sabaw at itanong sa sarili, paano kung minsan merong hindi ko nakikitang mata na nakasilip sa likod ko? Pero pinipilit niyang hindi magpadala sa takot. Sa halip, bawat sahog na nilalagay niya sa palayok ay may dasal. Bawat asin ay dasal ng proteksyon. Bawat luya ay dasal ng paghilom.
Elig gabing Henry bulong minsan, sa 10 oras ng gabi, habang siya ay naglilinis ng kawali, nakakarinig pa rin siya ng mahihinang yabag. Kaloy, tawag niya minsan. Ngunit walang sagot. Hanggang sa isang gabi, habang siya ay mag-isang nagbabantay sa kusina, nakita niya sa salamin ng lutuan ang isang pamilyar na mukha, si Kaloy, nakangiti, malinis ang mukha, at may hawak na puting bulaklak. Salamat, ate, bulong nito. Hindi na kami nagugutom. Tumulo ang luha ni Lyra. Hindi niya ito kinausap, ngunit naramdaman niyang dumampi sa balikat niya ang malamig ngunit magaan na hangin. Ang mga kaluluwang minsang ginamit sa kadiliman ay tuluyan ng nakalaya. Pagbisita ay wala ng bahay sa paglipas ng panahon, isang bagay ang hindi pa rin niya nagagawa, ang bumalik sa lugar ng ampunan. Nais man niyang limutin ito, batid niyang hindi niya tuluyang makakamit ang kapayapaan kung hindi niya ito muling haharapin. Isang umaga, dala ang ilang bulaklak at kandila, nagtungo siya sa dating lugar. Ngayon, wala na roon ang ampunan. Ang dating daan ay tinubuan na ng damo at puno. Para bang binura na ito ng kalikasan. Ngunit alam niyang naroon ang bakas. Napaupo siya sa gitna ng damuhan. Ipinikit niya ang kanyang mata at nagdasal, sa lahat ng batang minsang ginamit, sa lahat ng kaluluwang pinahirapan, patawad. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Ngayon pahinga na kayo. Habang nakapikit, narinig niya ang isang sabay-sabay na boses ng mga bata na pabulong, "Salamat, ate." Nang dumilat siya, nakita niyang sumayaw ang mga damo sa hangin at sa ibabaw ng mga ito, isang maliit na puting pinggan na may isang bulaklak na nakapatong. Kinikilabutan man siya, ngumiti si Lyra. Iyanes pagtatapos ay simula mula noon, tumahimik na ang kanyang panaginip. Hindi na siya ginugulo ng sigaw. Hindi na siya kinakausap ng mga nilalang sa dilim. Ang kanyang mga pagkain ay nagsilbing alay ng paghilom, hindi ng kamatayan. At tuwing kabilugan ng buwan, pinapatay niya ang ilaw sa kusina, nagsisindi ng kandila, at nag-aalay ng lugaw para sa mga batang nawalan ng pagkakataong lumaki. Alam niyang hindi na niya maibabalik ang buhay ng mga ito. Ngunit ang paggunita, pagkilala, at paggalang ay sapat na upang bigyang katarungan ang lahat. Sa kanyang puso, may bakas pa rin ang takot. Ngunit higit doon, may paninindigan. Hindi na siya basta kusinera. Siya na ngayon ang tagapagdala ng liwanag sa kusina ng kadiliman. At sa bawat paghalo niya sa palayok, isang pangakong inuulit niya sa sarili, habang ako'y nagluluto, walang inosenteng kaluluwa ang muling masasayang. S. 73